Welcome sa Good to Live Podcast. Ngayon sa bagong episode ng Good to Live Podcast, meron ako special guest. He is an web designer, Tol, Mark Shason. Yenski, Ayun. Tol, okay lang. Tol, maraming salamat sa opportunity na andito ako ngayon sa podcast ko. At ito, kasama kita sa podcast ko. At maraming salamat, Tol. Maraming salamat din pre sa oportunidad. Yun. Tol, gusto ko lang palang malaman, kumusta ka pala recently, Tol? Ano bang recently? Kasi, di ba, may ano tayo, ang una nating, pinaka-recent, kung babalikan natin, yung trip lang na podcast. Oo. Yun, yung una, pinaka-una talaga. Oo nga pala. Ito nga pala, ano kayo, bibigyan ko na kayo si Mark, yung isa sa mga, siya yung unang nag-start ako ng podcast ko, si Mark yung tumulong sa akin na gumawa ako ng podcast ko. Kumbaga, yung starting ako, si Mark yung tumulong sa akin. Tol, ano yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa'yo recently na ito, bago tayo nag-start ng podcast natin, Tol? Recently, bro? Ano ba yan? Mga hobbies? Yan? Kung depende sa'yo, Tol. Itong recently na bago tayo nag-start ng podcast natin. Bago tong podcast na to yung dati? Yung bago ngayon. Sa ngayon, pre, pag may libre akong oras, kasi mostly, graduating, di ba? Oo, pa-4th year na tayo, pre. Pa-4th year na tayo. Oo. Isang taon na lang, sana. Oo nga. Yan. God's will, pre. Yung, anong tawag dito? Mga hobbies, extra time. Ginagawa ko niyan. Yun nga, puro gym. Yun, meron ko rin talaga mga makikilala dun kasi hindi lang siya basta gym. Parang, meron din siyang social environment na makikilala mo mga ibang tao. Oo, iba-ibang tao yan eh. Saka hindi lang basta na bubuhat ka. Yun na yan. Kumbaga, may mga makikilala ka rin talaga mga tao. May iba dun, naging tropa ko rin. Kausap ko, ganyan, outside ng gym. Minsan nag-ano kami jogging. Meron nun, minsan nakakaaya ako jogging. Parang lang, yun din yung parang, hindi ko masabing escape, pero parang extra, curricular, ganyan, na magagawa mo outside ng pagko-code kasi sabi niya, uy, hindi na lumalabas ng bahay, kaka-code, ganyan, touch grass, yan. Oo, parang, syempre, nakikita naman, uy, parang di na lumalabas yan, si Marco. Ano yung so, ganun na lang. Kasi maraming monitor yan 3. Ito yung monitor ko. Ganun. Siyempre, hindi ka ba parang nalulula nun, pre? Siyempre, dahil ang dami mo monitor nun. Anong ginagawa mo dun, pre? Hindi, nakaseparate yun, pre, yung dito, yung main monitor mo dapat. Kasi pwede kang dun mamalito, mag-distract. Imbis maging productive ka, parang mas malilito ka pa kasi daming monitor, daming open na tabs. Mahirap mag-multitasking pag lalo hindi ka expert sa pag-focus. Ano mo dito may FB, no? FB. Ito yung ginain mong ginagawa. Diba parang sa iba na maninibago na pag isa yung monitor nila, sasabihin natin, diba may 2 na dito, sa 3 na yun. Sasabihin natin parang malulula na yun pag parang hindi kasi may sa vision natin, parang 180, di ba? Kaya nga meron tayong monitor na yung naka-curve. Imbis, siya, yung 3 monitor, which is naka-landscape, yung isa naka-landscape, yung isa naka-landscape, yung isa portrait, para hindi sobrang ganun-ganun ka ng mata mo. Parang, yung isang portrait, yun yung maganda pang browsing and navigation ng mga, try nila, yung ganda yun, pag naka-portrait na monitor. Dati akala ko pangit, pero pag magbabrowse ka, ang ganda. Lalo pag coding, kasi nakikita mo yung mga lines agad. Ang ganda sa kalaki, pag pinortrait mo yung monitor. Sa tingin mo, Tol, kung portrait monitor, saan pwede ilagay ngayon yun? Sabihin natin, pre, yung dito. Pwede bang sa left o sa right? Pero, kung para sa'yo, Tol, ano yung mas prefer mo na dapat ilagay yung monitor na yun? Para sa akin, pre, lang, self-preference. Di ba main monitor mo dito? Okay. Parang magkatabi siya sa sa main na monitor. Hindi yung pwedeng ito yung main mo monitor, ito yung extra, tapos nandito malayo. Dapat katabi siya kasi yun yung parang for note-taking and browsing. Ganun pala yun. Kasi syempre, di ba, parang
pag ilalagay nila yun dito sa monitor na parang tapos malapad dito. Tsaka naka-bracket. Dapat maganda naka-bracket. Kasi minsan, pag walang bracket, sobrang kalat ng setup. Tsaka magkano lang bracket? Nasa 400 to 600. Meron yung mumurahin lang yung gamit ko. Yung dual. Nakaganyan. Parang dalawa yan. Pwede may pag yung monitor. Ganun. Ayun. Lagi na napunta natin sa gym to monitor. So, ayun tol, ano yung pakiramdam na nandito tayo ulit sa podcast na this time na may mas malinaw na direction tas may structure. May expectation ka ba na magiging takbo ng conversation natin ngayon sa podcast natin ngayon, tol? Layo nga pa eh. Isipin mo ngayon, nakikita na nila ako. Ngayon diba? Nakikita na. Pero dati lang tayo. Oo nga, no? Diba? Isipin mo online. Discord lang. Yun talaga, no? May bot pa. Pag naalala ko nun, pre, pag nag-shoot tayo ng audio podcast, pre. Tapos naka-Audacity lang, yun lang yan. Oo. Ba, parang, grabe si Mark talaga pero yung... Pero ang laki talaga. Oh, from parang, 2023, di ba? 2022 yun. 2022 pa yun. Lala. Oo, tagal na nun, no? 2022 na magto-2003 na. 3 years. Ang tansya ko doon, pre, mga yun. Parang November. Yun. Kinakaba pa nga natin paano yung setup, di ba? Oo. Kaya kung makikita nyo sa mga mga unang-una ko talagang podcast, kami nun. Naka-audio kasi kumbaga parang... Tapos nawala ka pa nun. Ano nawala? Nawala ka nun na nagsasalita ako. Asa ka na, parang lang, extra lang. Parang feelers. Ay, nakakatawa lang talaga. Pero ganun lang talaga. Ang masasabi ko lang talaga na, ayun, nagsimula lang din talaga ako sa Kasi parang hindi naman... Tapos ganito na. Hindi naman talaga kailangan na pero still learning pa rin. Meron kang matututunan talaga, no? Kahit gawin mo yung lang. Parang nag-gym ka na sobrang payat. Oo. Tapos dahil tinuloy-tuloy mo, ayun, ganito na. Ganito na yung setup. Malay mo, pag next pang 3 years, naka-studio ka na. God's will yun, tol. God's will pa rin. Baga parang, Diyos na yung Diyos na yung bahala sa ganun. Kaya yun yung masabi ko na, parang start nyo lang din talaga kung yung bagay na gusto nyo talagang gawin. Tapos, pag may nagsusupport sa inyo na mga friends nyo, mga kailala nyo, yun, maging grateful lang tayo sa kanila. So, tol, magja-jump back tayo ngayon, tol. Magba-back forward tayo. Anong back forward yan? Okay, tol. Ngayon, gusto ko malaman, tol, sino ba si Mark Siason na, syempre, na dati na nakakasama ita sa podcast ko, na nag-i-starting tayo mag-podcast, tol, na sinasama mo ko dati sa podcast ko. Yung sa audio podcast pa yun, na hindi ba yung ganito? Sino ba si Mark Siason sa paningin mo ngayon? Iba ba siya sa Mark Siason na sa unang episode natin, sa podcast na ginawa natin dati? Okay, sino siya? Sino siya ngayon? Sobrang layo. Okay. Kasi dati. Bakit? Yung katawan ko nun, pa lang ako nun, yung timbang ko, naka 60 kg pa lang ako nun. Ngayon, naglalaro na ako sa 70, di ba? Yun nga, bukod sa physique, isa rin doon, yung sa ngayon na skill set na alam ko, yung sa pagdi-design ng website and pagkagawa ng application. So, ang alam ko lang nun, mga basic lang, yung mga pang newbie na HTML, yung mga familiar sila yun. CSS, kung magiging technical tayo dito. Okay. CSS, JavaScript, yun lang yung alam ko. Tapos ngayon, may mga frameworks na or yung mga parang extension ng JavaScript. May knowledge na ako sa React.js. Meron na rin cross-platform, hindi lang basta meron ding React Native, kung familiar sila doon. Parang yun, mas nag-expand. Sisama na natin dyan yung mga CSS library and yung mga UI library. Ayoko na sabihin, basta yan. Yun, kasi malawak yan eh. Malawak eh. Kasi, okay, pag parang sa, ko lang, sa knowledge ko lang, pag
magko-code. Dati ang nose ko lang talaga pag sa codings, yung ano na talaga, parang sa JavaScript, HTML, CSS, tas yung PHP. So hanggang dun lang. So 4 na language ng coding lang yung alam ko. Tas ngayon, nalaman ko na talagang malawak pala talaga yun. So, tol, anong masasabi mo na malawak pala talaga siya? Nung unang na dati, na hanggang doon din yung parang sa knowledge mo, na katulad sa akin. Ano yung parang naging, kumbaga parang ano yung thinking mo doon na, ay, malawak pala. Nung dati, hindi ko pa nare-realize na malawak. Akala ko, alam ko na to. Oo. Ganito. Tapos ang problema doon, once alam mo nang alam mo, mas babagal yung pag alam mo ng mga bagay. May wordplay na. Grabe. Parang ano siya, yun nga. Sige, parang kailangan mo pa rin maging humble. Tapos ma-realize na, putik, marami ka parang dapat na aralin. Kaya doon mo malalaman na ano yung ngayon, parang mas mature na isipin na, ganito lang aralin ko, alam ko na to. Doon mo ma-realize na pag ngayon, yung dami ko pang dapat aralin. Parang kahit aralin mo yung bagay na to, meron pa rin. Oo. Tapos, hindi lang ikaw, may mga mas magagaling talaga sa'yo ng mga tao. Tapos, hindi naman siya bad, pero parang gawin mo na lang silang inspiration. Ganda. Para mas improve. Ayun. Yun talaga. Ang ganda nun. Grabe, nag-drop agad ng wisdom si Tol. Grabe. Nakakatawa lang na, ayun, ganyan talaga. Kumbaga, pag may makikita tayo na may mas magaling sa atin, kung sino man yun, wag nating titignan na, bakit pang galing nun? Di. Good inget. Oo, may dalawa kasi yun eh. May bad inget, tas good inget. Kumbaga, pag may nakikita tayo mas magaling sa atin, gawin natin inspirasyon yun. Baga, mano natin yun na, mas pag-igihan ko pa, galingan ko pa. Hindi yung hilahin. Oo, tama. Yun talaga. So, Tol, kailan ka pinaka nakaramdam ng present ka talaga? Yung sa mga ginagawa mo ngayon. Ano yung ginagawa mo usually kapag ganung moment? Yung present. Ito nga yung maganda eh. Parang pag sobrang busy ka, tapos hindi mo alam na may ginagawa ka na pala. Pagdating mo sa future or parang part na yun, doon mo na lang ma-realize na, ang dami ko nagawa sa time frame. Pero nung present moment na yun, doon mo siya hindi papansin na ang dami ko na palang ginagawa. Parang looking back, doon mo na lang siya ma-realize. Siguro yun yung pinaka part na masasagot ko sa tanong mo yun nga. Hindi mo siya ma-realize eh. Kailangan mo lang enjoyin yung ginagawa mo ngayon. Tapos expand mo talaga. Kasi kesa gano'n ang dami, konti na nagawa ko dati, baka na gano'n lang. Procrastinate. Pero kung mag-focus ka na, gawin ko lang ito, ganito. Tapos pag tingin mo ng looking back, doon mo na lang ma-realize na marami ka na pala talaga nagawa. Kasi by process siya, no? Hindi yung basta-bastang, alam ko, overthink to bago gawin. Yan, di ba parang, minsan parang natitigilan nga muna sila bago gawin yung, yung isang bagay na gusto nilang gawin. So, Tol, ano masasabi mo ngayon doon? Parang, halimbawa, may tao na may gusto silang gawin. Tapos parang natitigilan muna sila. Kasi parang may fear o may takot sila na gawin yung bagay niya. Parang ganun. Nasa sinabi mo, Tol. Anong masasabi mo ngayon dun, Tol? Parang mahirap siya magbigay ng isang definite, isang advice na, ganito yung situation nyo, gawin nyo na to. Kasi may mga iba't iba tayong variables na technical na variables yun. May iba't ibang aspects tayo sa buhay. Like yung privilege. Kung marami ba silang oras. Kasi hindi lahat ng tao maraming libreng oras. Yung iba kailangan kumayod. Yung iba kailangan na mag-alaga ng nila, kapatid nila. May mga responsibilities. Yun. Isa pang factor na i-consider natin yun. Kasi pag magbibigay ka ng advice, hindi pwedeng ito lang gawin mo advice. Parang siya eh. Parang one way in thinking. Dapat multidimensional tayo. Kumbaga, kailangan kailangan kumbaga, kailangan malawak yung thinking mo sa iba't ibang tao eh. Kasi siyempre, kung bibigay tayo sa advice dito sa mga listeners, sa mga gusto ko sana ma-recognize sila na hindi lang basta na gawin nyo to. Dapat
ano rin talaga expanded siya may multidimensional. Kina-consider nila yung mga yan sa privilege, sa environment. Pwede rin. Kasi malay mo, nahihirapan sila sa environment nila or hindi lang basta-basta na makakakilos ka talaga. Ano rin, yung sa health aspects, kung yung sa sarili nila. Iba-iba tayo ng ng threshold sa pain, di ba? Kung mabilis ka ma-stress. Ganyan. Or mas mabilis kang mag-endure sa mga bagay. Or sabihin natin yung grit. Grit ng mga pagkilos. Iba pa rin yun. So, hindi natin basta mabibigay na, ganito lang gawin nyo na, parang sila lang makakaalam yun Try nila. Kasi ang hirap Na-try ko yan yung ganyan dati. Puro nood akong video. How to. Ganyan. Iba-iba talaga siya Iba-iba. Sila lang makaka-realize kasi alam nila sa sarili nila. Pero, bakit din nila nagagawa kasi di ba minsan parang may ito kasi totoo to, sasabihin ko may advice na parang dapat ganito yung gawin mo, dapat ganyan. Hindi naman naiintindihan ng ibang tao yung situation ng tao na yun. Hindi connected. Parang yung puzzle, pinipilit mo kumbaga parang yung kulang na puzzle na yun, kailangan ito yung ilagay mo doon. Pero hindi naman suitable. Di ba? Kumbaga, ang talaga niyan, ang pinaka-importante is lawakan talaga natin yung pangunawa natin. Yun, basta black and white thinking. Yun. Kumbaga, lawakan natin yung One pangunawa. or zero. Hindi naman tayo computer. Hindi naman tayo robot Kasi iba-ibang tao Ayun. Baga ang lawakan talaga natin yung pangunawa natin sa iba't ibang tao. Tol, ang ganda nun. Salamat, pre. Ang ganda nun, Tol. Kasi lang, based on experience lang din, pre. Dami ko nang na ganyan. Advice. Tol, kung may isang word na magde-describe ng season mo ngayon, ano yun? Bakit mo napili yung word na yun? Sa season mo ngayon, Tol. Sa season ni Mark Shason ngayon. 4 seasons, yun ba yan? 4 seasons. Hindi naman. Yung season... yung season mo ngayon, Tol. Yung season... autumn, winter, gano'n. Di naman. Kumbaga parang, yung season ni Mark Shason ngayon, nakumpara dati. Parang ano ba yan? Arc. Kasi nakanto tayo ang Gen Z. Diba? Gen Z. Sabi natin ganun. Kumbaga yung, ganito na lang. Yung masasabi mo kay Mark Shason na dati, na kumpara sa ngayon, yung na isang word na magdi-describe kung sino si Mark Shason ngayon. Siguro pre, more grounded. Bakit? Kasi dati, akala ko, once mabasa mo yung libro na to, pag in-apply mo siya, okay na. Parang magte-take effect na yun sa buhay mo. Di ba? Kasi kung nila, babalikan nila. Ang ganda nga nito kasi parang inaatake ko yung mga sinabi ko dati sa ngayon. Parang pinabaliktad ko. Kumbaga parang mas naging open ka ngayon. Mas naging open ako na na once mabasa mo yung mga self-help or non-fiction books na to. Hindi ibig sabihin nun, magbabago na yung buhay mo. Basta tao pa rin. Nasa tao pa rin. Tsaka once kahit i-apply mo siya, hindi yung one time na i-apply mo or wala pa rin. May mga pa rin talaga, mga factors pa rin na hindi basta-basta magbabago dahil sa ganyan. Parang nasa tao pa rin, lalo na yung sa execution phase. Hindi lang basta reading. Ganun. Kumbaga parang depende yun yung friend na pansin ko. Parang talaga, pag nagmamature ka na, sige ako mature. Hirap sabihin. Hindi nag-mature ako, tapos hindi naman pa. Kasi parang sign of immaturity. Parang paradox siya. Na self-awareness. Parang mahirap maging self-aware. Pero wala namang improvement. Pero hindi ibig sabihin na aware ko na may ganito kang sakit. Or hindi siya sakit Pero parang dahil may illness ka, na aware ka, may sakit akong ganito. Hindi naman ibig sabihin nun, magagamot mo na Parang ganun yung yung analogy na masasabi ko. Kaya parang kahit aware ka na ganito yung nangyayari sa'yo, kailangan mo pa rin talagang ayusin, hindi basta-basta na, alam ko lang na ganito yung problema. Ayos na. Kumbaga, by time or by process ba? Hindi natin masabi pre, nasa yan parang sila lang yung nakakaalam or yung
mga factors lang nila sa buhay nila eh. Yun lang talaga. Ang ganda naman nun, tol. Ayun. Ang ganda ng mga sinabi. Diba? Nakakatawa naman, tol. Nakakatawa lang, tol. Galing lang sa, walang script yan, walang script. Na hindi ko in-expect yung ano ni Mark na tayo sa podcast namin dati. Nakakatawa, tol. Para tayong panginuman na. Ang lalalim. Yung iniinom pala namin, nagkakape pala kami ngayon. Kala ko coke. Pero ano yan, nagkakape kami. Tol, may mga araw ka rin ba na wala ang gana na gumawa ng kahit ano? Siyempre, hindi mo maiwasan yun. Pre, meron din talaga. Ano yung ginagawa mo sa mga ganong araw? Gusto nga, nagigilty ako eh. Kasi, siyempre, sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa gym. Kasi, yung mga ibang kakalala ko din. Uy, lock in. Kumbaga, pag nakita ka nila sa social media, uy, Mark Shason! Lock in. Diba? Pag nakikita, kasi yun lang ang post mo yung highlights. Diba? Pag sinasabi nila mga tropa rin, Ilaken. Alam nila Ken yun eh. Shoutout kila Papa Ken. Ayun. Ken Patrick. Ayun, shoutout sa'yo Papa Ken. Yun. Diba? Pag sinabi nila Ken na uy, lock in yun. Diba? Meron din talaga, lalo yung rest day. And yung sabihin natin, hindi natin may iwasan. Yung mga date. Oo. Date. So, shout out sa Jet. Shout out. Okay. Yan. May mga rin, yung cheat day. Sabi natin, parang cheat day siya. Yun yung parang mga times na, sabihin natin, medyo nagde-deviate tayo. Medyo malalim yun, pre. Yun nga, nagde-deviate tayo sa main, natin, goal na basta-basta related. Oo. Ayun, may mga times talaga, hindi mo siya may iwasan, no? 100%. Ngayon, magpo-push up tayo dito. Yung mga ganang shit. Kasi dati ganun eh. Pag para nakapag ka? Oo, akala mo talaga, ma-apply mo everyday. Pero hindi siya, hindi siya realistic na everyday magagawa mo ganyan. Hindi. Parang talaga eh. Minsan may araw na parang papalya ka na talaga na ito yung gusto mo. Pero magagawa mo siya. Na, I mean, hindi ko sinabing hindi mo siya magagawa. I mean, parang may araw na parang sa running ko, ito, magbibigay ako ng example sa inyo Parang, halimbawa, nag-set ako sa running ko sa araw na yun na parang 15. Pero ang kinaya ko, mga 8. Pero, ang ko talaga nun, parang, syempre, parang rin ako, medyo hindi siya parang masyado ko na naging hard sa sarili ko na ay kailangan ganito 15. Pero yun pala pwede ko naman pala siyang takbuhin sa ibang araw yung 15. Pero ang mahalaga nag-execute ako sa araw na yun na hindi ka na natulog. na-execute ko sa ibang araw na yun na natakbo ko siya kahit hindi ko kumbaga ibabawi ko sa ibang araw na tumakbo ko na. Tsaka may doom scrolling. Wala ba movies? Hindi. Minsan nadadala ako ng series eh. Oo. Ganda kasi. Lalo na yung Game of Thrones. So yun tol. So ano yung kumbaga tol? So yun nga nasabi mo na about sa lock-in, sa yun nga minsan na kailangan naman talaga, hindi naman talaga parang maging hard tayo sa sarili natin. Kumbaga, parang ang importante lang, ang nagmamatter lang talaga dun kung nagawa o nailos ba talaga yung... Sana enjoy mo yung ginagawa mo. Yun talaga eh. Mag-shift din yung priorities natin after ilang years or somewhat decades. Kasi isipin mo, tumanda ka nga, pero ginagawa mo lang, hindi mo naman na-enjoy. Parang hindi ka... Iba rin talaga. Tsaka, ang tawag dito, sabihin natin, medyo malalim ta. Parang, kumari, pinaplan mo yung future na ganito. Pero di natin alam eh. May mga unexpected shit na mangyayari na parang, at least, parang ito yung gusto niya, no? Kumbaga parang nagpa-plan siya na, ay, ganito, pero iba pala talaga yung way. Oo, iba talaga yung way. Iba talaga. Hindi mo kailangan pilit na ganyan. Na, ito na yung way na mangyayari. Pero parang magugulat ka rin na, ay, hindi pala ganun. No? Parang unexpected yun, no?
Parang may mga ano nga, di ba? Parang kahit mid-20s ka, gugulat ka. Yun pa lang yung start ng peak mo. Hindi yung pipilitin mo agad na ganyan. Oo, iba-iba talagang peak. Ayun din. Tsaka ito rin na na-realize ko na iba-iba talagang peak ng tao. Pero hindi yun excuse sa katamaran. Hindi yun excuse. Hindi yun excuse Ay, baka mamaya. Mabita ko nga i-pick. Shared post ko na yung ano. Shared post muna ako na ay, nako. Hindi karera ang buhay. Ayun, pero ang ano ko lang. Matutulog muna ako. Hindi, pero ibig sabihin ni Mark na kumbaga, di ba, nag-start na kayo ng itong ginagawa nyo. Kumbaga, ano ba mas maganda, no? Hindi yung, basta wag lang kayo magiging hard. Wag lang kayo magiging hard sa sarili nyo. Yun lang talaga. Wag kayong hard, pero wag kayong matulog na. Magpakatamad na. Di ba? Ay, ang bully mo, pre. Ganun pa rin. Totoo naman. Basta yun lang. Wag lang kayo magiging hard sa mga ginagawa nyo. Basta as long as nagiging masaya kayo sa ginagawa nyo. Kung nagiging masaya kayo maging hard, edi gawin nila yun. Kasi may ganun yung may pace ng buhay na ano eh. Gusto mong gawin yung high intensity. Kumpara yung sa ngayon chill. Pero hindi naman buong buhay mo na high intensity na. Tapos dito chill. May mga ganun na ano, pace. So gusto ko nga balikan yung ganun na ano eh, part high intensity. Chill. Parang ano siya eh, cycle. Once magawa mo yung ano, parang lock-in talaga. Tapos may onting pahinga, lock-in na naman, ganyan. So, tol, paano mo inaayos yung sarili mo kapag magulo o hindi ka makapag-isip ng maayos, tol? May mga routine ka ba or may mga... Bigay ka nga, pre. Example. Ikaw muna, pre. May mga routine ka bang sinusunod o parang bahala na? Ikaw muna, pre. So, lang marinig yung sa'yo. Okay sa akin. Alam din nila, di ba? Okay. Pag alam ko hindi ako nakakapag-isip ng maayos, lalo na pag, sa podcasting. Pag nag-edit ako ng reels, ito. Pag alam kong medyo alanganin ako i-edit, ang gagawin ko, magtitigil ako ng 30 minutes. So, ang gagawin ko, pag alam kong hindi ako makapag-isip ng maayos sa ine-edit ko ng reels, kung makikita nyo yun. Ano yung, mental block ka, ganyan ba, or hindi mo lang magawa? Hindi, mental block ako pag about sa mga, kasi syempre pag mag-edit ako ng mga podcast, yung mga iba't ibang sa mga guest din, yung ano nila, kumbaga, mental block ako yung sa mga quote nila, ayun. Pag alam kong hindi ko makaya na ma-edit agad, tatayo mo na ako ng 30 minutes, o magpapahangin na ako, tapos magkakape ako, magtitimpla ako ng kape. Tapos, yun, parang yun yung pinaka-regenerate ko para makapag-edit ulit. Makabalik ako ng edit. Akala ko nag-scroll ka, pre. Hindi, pre. Hindi talaga, pre. Nag-unplug ka talaga. Hindi yung bastang ano lang. Hindi. Pag ka muna gawin to, cellphone muna ako. Ganun. Hindi naman. Na-distract na. Ikaw naman, pre. Paano yung ginagawa mo? Ulit nga, pre, ng tanong. Para maano rin nila. Okay. Tol, paano mo inaayos yung sarili mo kapag magulo o hindi ka makapag-isip ng maayos tol sa mga ginagawa mo? May mga routine ka bang sinusunod o parang bahala na? Routine? Kasi ako, ganun yung ginagawa ko eh. Sa akin, parang bine-breakdown ko yung task. Umure. Sobrang laki nito. Iba-iba. Nakaka-intimidate eh. Di ba? Iba-iba naman ng tao pag hindi sila makapag-focus ng maayos. Iba-iba yung parang sa akin, di ba? Ganun, nag-unplug ako. Nagkakape ako, tutunga nga ako sa labas kung paano yung gagawin ko. Okay, ikaw naman. Sa akin, pwede ganun eh, ang layo. Parang i-breakdown ko siya. Kung sobrang laki. Kung isang project na ganito, kailangan ko magawa yung isang feature nito. Nakatingin ko pa siya ng step by step. Isang nga, papatulong pa sa AI. Make this sige, okay lang. Pinaprompt ko okay. Na how do I approach this step by step? Kasi minsan nakakatulong siya eh. Parang try nyo. Prompt nyo yung isang gawain tapos pa-putol nyo. Para may idea lang kayo na yung parang small steps. Nakaano yun sa AI, bibigyan nyo pa. Ganito gawin mo. Tapos once ma-execute mo yung
yung maliit na bagay na yun. Sabihin natin, may ano siya principle behind na mga nabasa ko rin sa books, which is yung 2-minute rule. Alam mo yan, 2-minute rule? Okay, kaninong book yan? Secret. Atomic Habits. Yan. Secret. Atomic Habits. Atomic Habits, dun yung galing. Okay. 2-minute rule, tapos meron pa yung breakdown ng task. Halo-halo meron din yung 80-20. Pamilya ko 80-20. Parang pipiliin mo yung 20% na magagawa mo na magbibigay sa'yo ng 80% na result. Alam mo yan, yung ganun? Oo. Ayun din yung sinasabi ko kanina nung hindi ko natakbo yung 15 kilometer. Okay, hindi ko natakbo yung 15 kilometer. Pero ngayong araw tumakbo ko, at least natakbo ko yung 8 kilometer. Babawin ko sa ibang araw yung 15 kilometer. Yung 80% na yun, anong benefit? Yun yung sa Atomic Habits Parang, di ba? Tsaka yung rin pre, yung environmental goals, nakakatulong sa akin. Kung nga itong cellphone, gananin ko muna. Tapos, tsaka ka magka-code. Kasi, minsan, madi-distract ka Oo. Na, dyan yung parang mas, gagawin mong mas maganda yung environment mo habang kumikilos ka. Kasi, kesa naman, mas maraming friction, di ba? Oo. Ang ganda lalo pag nagka-code ka. Tapos, walang cellphone, walang, naka-open na tabs na social media. Mas nakakakilos ka. Kumpara sa daming nakabukas. Tapos, tsaka mo iisipin. Ayun, ganun pre. Ang ganda. Ang ganda nung parang pinahita mo na. Tama yun. Tama yung ganun. May example ka na kung paano yung ginawa mo. Tsaka, isa pa. Okay. Kasi medyo technical siya. Okay. May ginawa akong script. Siguro, pwede ko siya i-upload sa GitHub. Parang sa Windows, kasi may color filter na tinatawag. May na-research ako doon na sabi, parang mas bababa daw yung screen time mo or parang dopamine activity sa isang bagay pag ang nakikita mo lang black and white. Gets mo? Black and white. Isipin mo, nagbabrowse ka ng Facebook pero black and white siya. Ako, parang nga yun. Parang TikTok. Diba, TikTok ka pero black and white. Parang ang dating na nun, parang hindi na ako mag-scroll. Tingin mo, di ba? Ako ito. Sige, sample natin Nag-ano ka ng Shopee. Okay. Pero black and white. Oo. Anong masasabi mo doon? Di ba parang tatamarin ka na nun? Hindi ko natitingnan. Kasi ang ginawa ko nun, meron siya sa iPhone, meron din siya sa Android, meron din sa Windows. So, parang script siya. Siguro pwede kong check niyo yung GitHub ko. Ngayon ko lang Mark Siason. Ngayon ko lang nalaman na may ganun pala about sa scroll na parang sa black. Kasi dapat parang tatamarin ka nun, pre. Tatamarin ka. Yun nga yung point. Dapat pumangit yung activity para mas unti mong gawin tapos mas makafocus ka sa ibang mong gawain. Nagugut nga ibang kasi pag nag-open ka ng browser automatically, madedetect niya yung URL or yung website na inopen ko. www.facebook or Instagram. Yun. Dadetect niya yun. Tapos, i-on niya automatically yung color filter. Kaya magiging black or yung black and white. Magiging black and white yung screen. Tapos, pag kinalose mo yung tab, dun lang babalik na normal. Ganun. I-ano kayo sa GitHub. Yun. Makikita niya. Tignan na lang GitHub. Kumbaga parang maano mo lang na parang maano ka na tatamarin ka na. Hindi ko natitingnan yun. Ganun, di ba? Parang yun nga. Yung laking tulong nun. Yung pala yung point. Okay. Parang pinaparang mo yung environment mo na matanggal yung distraction na mas mahirap siya kumpara sa mas ma-positive na gawain. Ganyan. Ganda tol. Sana na yan hindi na libre na. Tol, nakakaramdam ka ba ng do you feel pressure ba to always be doing something productive? Ikaw muna pre, ikaw muna. Hindi pa. Wait lang. Okay. Saan galing yung pressure na yan sa tingin mo? Okay, kung sa akin, kung nakakaramdam ako ng pressure. Ito, pag alam ko hindi ako nakakapag-edit sa araw na yun. Pag minsan parang ang gagawin ko lang sa araw na yun, sabihin natin hindi ako makapag-edit ng reels. Pero ito kung hindi ako makapag-edit ng reels, pero
minsan parang nakaka-guilt pag hindi ako nakapag-edit ng reels. Pero nakakapag-edit ako parang sa Canva. Parang guilt pressure. Nakakapag-edit ako sa Canva. Which is, yun, bakit? So, syempre, ano yung ine-edit mo sa Canva ngayon, Kins? Syempre, kung tanong ng natin ngayon, ano yung ine-edit mo sa Canva, Kins? PPT. Ang ine-edit ko sa Canva, yung mga quote ng mga guests na gine-guest ko sa podcast. Okay, Tol, ikaw naman. Kung ano yung... Kaya kung kaya mo pa maganda Figma, suggestion ko lang mas rin siya. Lalo kung aligning, hindi ko mahirapan. Pero ikaw lang, kung gusto mo lang din, ganda yun, Figma. Hindi lang siya basta pang website. Try nyo yun, Figma. Kasi may mga hotkey na lalo pag aligning ng mga text or elements. Dali niya. Yun lang din, based on experience. Yan. Sige, balik tayo sa tanong nasa site app tayo. Okay. Ikaw naman, Tol. Ulit nga pa nung tanong yung sa pressure. Do you feel pressure ba to always be doing something productive, Tol? Saan galing yung pressure na yan sa tingin mo? Sa mga ginagawa? English mo ako. Pero gusto mo English? English lang, Tol. Sige. So, yung pressure nga, siguro ang pinaka-pressure na yung guilt pressure, yung nagpapahinga ka. Kasi imbis ma-realize mo, dapat may ginagawa ako. Ganyan. Yun yung parang nanonood ako ng ganito. Kasi minsan, yung mga deserve ko ta shit. Ganyan. Pero minsan nanonood din talaga ako. Yan. Tapos, habang nanonood ako, dapat nag-ano ako ngayon. Kasi parang, ilang oras ka nang nag-code. Tapos, siyempre, gusto mo yung pahinga ng utak. Tapos, pag nagpahinga ka, dapat ginagawa ko tong bagay na to kasi sa ganito Parang yun yung pressure na Tsaka hindi siya Hindi kaya yun Hindi kaya hard yun? Hindi, siya parang parang harding siya Good, para tingin ko lang, may good and bad na pressure. Okay, yung bad pressure, yung nagpapa-apekto ka sa ganun. Parang, hindi mo kailangan na, bad pressure na yan, maging hard ka na sa sarili mo. I-recognize mo lang na nag-exist siya. Tapos, continue mo na, lang natin ang utak ko kasi nasanay ako sa ganitong work ethic. I-recognize mo lang, tapos hindi mo kailangan na sabihin na i-label na, bad na to. Yan. Yun yung tingin kong magandang way. I-recognize mo lang, pero hindi mo siya sasabihin ng masama ba to, mabuti. Tapos meron din yung parang i-channel mo. Channel. Channel mo yung pressure. Gamitin mo siya na Kung sabihin natin, kasi tayo, di ba? Early 20s. Yun. Parang talaga, ang daming way. Hindi mo alam yung anong path. Tatahakin mo, ganyan. Mga pressure kasi, di ba, may iba't ibang pwede mo siyempre gamitin iba't ibang tao energy na namimit natin, di ba? Sa akin, ganun Minsan pag nakita ko, si ganito, ang galing. Yun nga, parang yung kanina, yung sa good inggit and bad inggit. Yung parang medyo interconnected yung dalawa yung good inggit and yung pressure. Pag na-channel mo yung dalawa ngayon, napag-combine mo as a synergy. Sige. Gumagamit ng mga terms. Pag nagamit mo siya, dun mo magagamit na mas marami kang makikilos. Mas marami kang magagawang output. Okay, Tol. Singit ko lang, ano yung pros and cons niyan? Pros and cons. Sa sinabi mo. Sa mga sinabi mo ngayon, Tol, about sa kanina mga nabanggit mo. Ito, isa good inggit, tapos sa bad inggit. Anong pros and cons nila, Tol? Na sinabi mo na interconnected siya, na sa synergy na, ay ganito pala, ay ganyan. Okay, anong pros and cons nun? So, pros. Okay. Ang dami ko nakikita yung nabanggit ko kanina, pros na yan. Pero sa cons, parang wala Ang magiging cons lang nun, kung parang magpapadala ka talaga sa pressure, yun na yung cons. Ganda. Yun lang. Wala. Puro pros. Kasi positive way of approach. Unless magpapadala ka sa pressure na, ka. Gagawin lang, pressure na ako. Wala. Anong mangyayari? Na-pressure ka nga. Pwede ka magpahinga, pero pressure ka pa rin. So, ganun lang ako. Pressure. Stoic lang, pre. Baga parang, wag lang talaga may hard sa sarili mo. Okay lang din yung pahinga. Pero depende sa pahinga. Di ba, pre? Depende. Baka na yan, pag pahinga mo, saging ako. Ice cream.
Grabe ka, pre. Tol, okay, tol. Sa tingin mo, paano mo nasusukat kung meaningful yung isang araw mo, tol? Kailangan ba may laging may natapos o okay lang na wala? O kumbaga parang okay lang ba na wala akong ginawa sa ngayong araw na to? O parang normal lang? Ikaw, tol? Dati. Parang ganyan yung ano ko. Yung pag-iisip ko na kailangan, pag may nagawa ko sa araw na to, meaningful na to. Pag wala, hindi meaningful to. Parang black and white. Yun nga, black and white thinking. Ano lang, yes or no. Or, good and bad. True or false. Yun yung meaning ng parang easy layman's term ng black and white thinking. Ganda. Yun nga. Ganda. Kasi kung ganun natin iisipin mga bagay, parang binary lang. 1 or 0. Gaya ng sabi mo kanina, meaningful or not meaningful. Parang ganun. Parang siya, masyadong narrow. Kasi may mga bagay na isipin mo, parang kailangan mo ng araw na wala kang gawin para malaman mo yung gagawin mo sa next na araw. Naintindihan mo? Okay. Kumbaga parang mas makapagplano ka ba? Kasi hindi pwedeng gawa lang ako ng gawa. Pero walang reflection or walang way na parang sobrang noisy ng utak mo na hindi mo na alam yung gagawin. Kasi kung iti-turn down natin lahat ng mga noise, doon natin ma-realize kung ano dapat yung gawin natin. Ang ganda naman. Parang yun yung araw na hindi pwedeng gawa lang. Minsan nga may nare-realize ako habang may ginagawang bagay na hindi related sa dapat na ginagawa ko. Mga chores and shit lang, ganyan. Parang may rin, parang gawin mo na siyang reflection or parang habang nag-iisip ka. Walang music yun dapat walang music. Kasi habang nasa utak mo, nag-iisip ka. Yun yung part na hindi kailangan ganito yung ginagawa. Mas ka dun parang mas makakapag me time at focus ka dun. Kasi lalo walang music yun walang music or kumakain ka. Kakain, nonood. Imbis na kumakain ka lang, dapat kain lang talaga na Oo, kasi parang mas ka dun Mas mas makakapag-isip ka nun Kailangan na din pa i-embrace yung mga rin tahimik talaga. Hindi kailangan na Yun, parang yun din yung sinasabi ko kanina na kung paano ko nag-unplug. Yun, parang ganun pa. Ang ginagawa ko, nagtitimpla akong kape, lalabas ako, magkakape lang ako. Parang, ayun, sabi nga sa inyo, tutunga ako kasi nag-iisip ako Kasi hindi siya unplug kung magkakape ka, nanonood ka ng ganito. O nagkakape ka, nag-i-scroll ka, kakape ka, nagti-TikTok. Di ba? Ganun ka. Oo. Diba? Walang nangyari. Ano pa rin yung utak mo? Fried. Ayun, yun talaga Brain rot. Ayun. So, tol, paano mo pinoprotektahan yung sarili mong creative rhythm? May mga bagay ka bang sinasadyang iwasan? Anong protektahan? Halimbawa, sa ginagawa mo, tol. Sabihin natin. Bigay ka ng example. Okay, sa coding. Yung sa'yo. Di ba sa podcast? Paano mo ginagawa? Okay, paano ko nga ba pinoprotektahan yung creative rhythm ng kumbaga parang nagsiset ka ba ng standard? Okay, ikaw, paano ka ganun, tol? Sa'yo pa. Hindi, ikaw muna. Okay, sa akin muna. Anong standard? Kung paano ko pinoprotektahan yung podcast ko. Hindi, kumbaga parang hindi lang kumbaga, habang ginagawa mo na siya ng matagal, kumbaga nagkakaroon ko na ng standard sa ginagawa mo Na parang hindi na lang basta na lang makashoot. Ganun na yung standard ko para sa quality. Kumbaga, binibigyan ko na ng kalidad yung ginagawa ko. Okay, ikaw, tol, paano yung ginagawa mo? Ganun. Trademark. Parang trademark ba na parang anong signature brand mo na ikaw yung gumawa nito na may gumawa ng project or yung app pero hindi mo ma-realize na siya yung gumawa nito. Kasi walang identity or brand something. Parang branding mo, yun ba yung tinutukoy mo na how do you protect? Ay, English na. Okay, ikaw naman, tol. Paano mo pinoprotektan Sa akin okay. Kung titingnan nyo yung GitHub mga repositories or yung parang projects na nandun,
tinodocument ko talaga siya ng maayos na hindi lang basta ako yung makakaintindi. Parang pinapakaano ko rin na, makikita to ng ibang tao, kaya dapat naiintindihan nila to. Nakikita nila to ng mas madali. Parang ganun pre yung ginagawa ko na hindi lang basta na ako lang yung, parang kina-consider ko rin na yung mga viewers or parang visitors nang makakakita sa gawa ko. Na hindi lang basta, ipopost ko lang to dahil gusto ko lang. Parang titinan mo rin na paano siya magiging helpful or parang viewable na mas may dadigest ng iba. Kasi parang bakit mo ba pinost kung para sa ilang edi only mag ka na. Oo, para ikaw na nakakita nun. Ipa-private ko na lang yun. Pero kung ipa-public ko siya, siyempre i-consider ko yung mga part na yun na makikita rin talaga ng iba. Ayun talaga. No? Kaya... Pwede kasi kung gawin technical kaso di naman kasi tech podcast na kailangan ganito yung gawin nyo. Dapat ang readme format ninyo. Yung ganyan. Basta yan. Kumbaga parang nagkakaroon ka. Kumbaga parang pinapakita mo rin sa tao yung ganito yung crop mo. Ayun. Na ganyan. Para, kumbaga parang, ganun pala yung ginagawa niya. Ganun pala siya mag-code. Ganun pala yung pag-design niya sa mga pinaplano niya kung paano siya mag-code. Okay, Tol. Kailan ka una na curious sa paggawa ng mga bagay visual? May moment ba noon na parang, ito na yun, gusto ko to. Ito, sa pag-web design mo, sa coding mo, Tol. Ano kasi pre, nung bata pa ako. Okay. Mahilig ako mga tinker or mga parang, ganda ang mga preference, configuration, settings. Tinitingnan ko lahat yan. Kung nga yung app na to, kaka-download ko lang. Titingnan ko kung anong mga pwedeng gawin, pwedeng i-customize. Parang na-realize ko, ba't ganito lang yung mga features or parang pwedeng gawin sa app na to? Hindi kaya pwedeng i-expand to? Yun, tapos doon ko nakita yung modding. Familiar sa modding? Hindi. Parang yung part ng app na to, i-expand mo pa. Parang mas lumaki siya. Pero gawa siya ng mga user or developers community. Tapos doon ko siya na realize kung ito yung sa basic nung bata ko. Minecraft. Minecraft mod. Minecraft. May mga mods. Di ba mga mods sa Minecraft? May mod yan. Ano pa yan dati? Wala pang mga launcher niyan. Ang gamit pa nun, block launcher. Para makapag-input. Yun. Para makapag-input ka ng mod. Mods. Yun, doon. Doon ako unang na-expose sa mga scripts ng code. Tapos yung mga pagdi-design. Sabihin natin sa skin. Gumawa ko nun dati, parang pixelated pa. Parang doon ako pinakaunang talaga na-expose na pagkukulay-kulay. Hanggang mag-expand na lang. Sabihin ko, ano talaga kukunin ko? Sure na ako. Ang kukunin kong course is either IT or computer science. So yun nga, kaya ako napunta sa Comsci, tapos doon na siya nag-expand. More on creative talaga kasi parang pag-generate talaga ng mga part ng website or parang application yung mas naging trip ko. Tsaka napansin ko, doon ako tumatagal habang nag-aaral. Hindi yung sa backend, medyo may hina sa backend Parang pag konting aral na ito, madidrain ka talaga. Pero pag sa front-end, sa akin lang kasi iba-iba tayo. Mas tumatagal ako doon. Tapos doon ko na-realize na, ganda nga, baka ito nga yung path ko. Yun. Kuha ko na. Ngayon, Tol, balik tayo. Nabanggit mo sa akin yung about sa IT, tapos sa CSS. Kasi, di ba, dalawa yan. Comsci, tas IT. Magkaiba yan, di ba? Ngayon, Tol, paano ka nag-decide dyan sa dalawang yan? Kasi dalawa yan, pareha sa tech yan. Okay, paano ka nag-decide dyan sa dalawang yan? Kasi sa akin, pre, nung senior high school ako, grade 12, di ba? May yan, dalawang choice. Nag-research talaga ako. In-research ko talaga siya, kinompare ko. Nagtanong pa ako sa mga ibang senior niyan. May po ba courses na mga subject? Yun, pinakita nila sa akin yung mga subject na available sa IT and Comsci. So, may mga meron nga sa mga Reddit, anong available na course sa ganito, anong mga tinitake na subject. Yun yung kinompare ko sa A and B. Parang nilapag ko sa note. Kasi ang gamit ko nun, wala pang, hindi pa ako naka-notes.
Microsoft OneNote. Yun, nakalapag yung dalawa. Kaya compare ko yung mga courses doon. Tapos yung mga sa courses sa IT, courses sa ComSci. Minsan nga pinapakita ko pa nga sa iba yun para makapag-decide din sila. Sinishare ko yung note. Tapos kung nga dito sa ComSci, nandito yung game development or yung parang web. Tapos dito sa IT, puro ethical hacking, ganyan, na more on Cisco. Yun, doon ko na-realize na, mas gusto ko nga dito sa ComSci kasi more on software related compared sa IT na parang more on hardware talaga or generally related siya. Pero iba't ibang ano yan depende sa school. Kasi may ibang school na IT pero software ano rin. So hindi mo siya masasabi na IT ganito na tatahakin yung mga courses kasi pwedeng sa school na yan mas technical sila sa software or pwedeng sa ibang school mas technical sila sa mga hardware na magbi-build kayo ng PC ganyan. Kasi ano yan malawak yung ano niyan. Kaya ano pa rin Dior pa rin Dior. Ano Dior? Kumbaga malawak talaga yung ano ng IT. Do your own research. Dior. Yung pala yun, no? Dior. Parang trading na nila Dior. So, Tol, ano yung part na creative process mo na pinaka-natural sa'yo? Meron ka rin bang part na laging challenging yan sa ginagawa mo ngayon? Yan sa coding. Creative process. Sabihin natin. Sa web designing, Tol. Kasi ang ano niyan ang may iba't ibang workflow niyan. Sa akin kasi as UX, ang ano niyan, process, yung medyo boring pakinggan na. Parang research yung first phase. I-research mo muna yung ano. Dati akala ko pag gagawa ka ng website or app, gagawa ka lang basta-basta. Tapos hindi pala ganun. Hindi pala ganun kasi lalo kung i-market mo sa iba, kailangan alam mo rin yung mga needs ng users. Kasi pwedeng sa ngayon, ikaw yung gumagamit, gets mo, pero yung iba, may ibang gumagamit yan Hindi naman sila lahat technical sa cellphone. May mga ano rin talaga parang onting pindot lang. Hindi sila tulad mo na parang hindi mo pwedeng i-compare na, lahat ng users ganito na dapat. Iba-iba talaga. Kasi kumbaga, iba-iba rin talaga yung makakita na website Iba-iba rin. Tapos, i-base mo yung gawa mong website sa target audience mo. O yung parang market. Kumari, puro ano ba to? Puro, sabihin natin, website for creating leads ng isang sales. Siyempre, ang target mo niyan, puro mga professionals na. So, i-generate mo yung mga tone ng mga content na more professional and hindi yung mga informal na mga wordings. Ganyan. Kumpara sa dati, gagawa lang ang website. Yan. Parang ganun pre. Research, development, tapos tsaka mo i-deploy. Tsaka hindi lang basta deploy. I-consider mo pa yung tinatawag dito parang performance ng website. Kasi minsan, kahit millisecond lang yan, ang laking factor na yun na yung performance ng website. Bagal, ganito. Akala nung user hindi na nag-load. Kahit ako as a user. Kasi iba yun as a user, as a developer. Dapat dalawang POV yan Yung as a user, dapat pag binaras mo yung website, mabilis siya. Pero as a developer, dahil gets mo, yung bagal na ito mag-loads kasi yung mga assets na generate siya, .png or parang mas high quality. Hindi siya naka-preload, mga ganyan, mga lazy loading, mga technical terms na Parang ganun, pre. Okay. So, Tol, yun nga, na dahil paano ba? Dahil malawak nga yung kumbaga challenging nga yung sa ginagawa mo, Tol. May time ba na parang nahihirapan ka, Tol? Nahihirapan na kung paano mo, parang nahihirapan ako na hindi na yung time na parang yung time na kailangan mo na lawakan yung knowledge mo na okay. Nahihirapan ka ba na nahihirap pala yung ganun?
May mga factor ba Oo, meron din talaga. Okay, paano? Lalo, di ko sinasabing expert ako, pero ano talaga may mga nasa junior and entry level pa lang ako siguro, kung may napatayan, next podcast, baka mas more grounded na naman yung parang siguro ba, ganito. Mas malalim na yun. Mas malalim pa yan. Okay, abangan ko yan. Ayun. Okay, tol. Tayo yan? Working professionals, ganyan. Siguro yun nga, parang may mga part na mahirap talaga. Minsan nga, magkano ka pa, ewan ko pero sa akin, nagkano na rin ako sa AI. Kasi yan ngayon parang hindi mo siya gagamitin na utak, pero gagamitin mo lang siyang parang support. Yun pwede i-asa mo, ganito, lahat ng features, puro AI, ganyan. Parang kasama na siya sa pag-iisip mo na, or decision making na, nahirapan ako sa ganitong part ng feature. Ano kayang sasuggest ng AI na gawin ko para mas dumali yung friction or parang matapos mo lang yung task na yun. Siguro yun pa rin masasabi ko. Ganda. AI. Hindi, talaga, kumbaga, na siya ngayon, sa generation ngayon, kailangan talaga natin mag-adapt sa ganun. Walang, pag hindi siya nakakatawa na Tsaka sa generation ngayon, kailangan mo talaga mag-adapt dun. Ang AI, siya, nagpe-predict siya ng words na sasabihin mo. So, hindi siya bastang fully 100% accurate kasi may part na ang AI, magaling siya sa pag-convince na tama ka or tama yung na to. Sabihin natin, ang prompt mo, is this correct? Or parang pinapa-verify mo na kung tama ba, pwede siyang mag-lean na tama nga yung gawa mo. Pero pag sinabi mong, what do you think are the improvements for this task, ganyan-ganyan, magbibigay siya ng improvement. Pero pag sinabi mong tama na yung ganito, itatama niya talaga. I-convince ka niya na tama. Kaya mas magandang parang ang i-build mo na message, which is constructive criticism muna. Yun. Kesa sa tama na ba itong Kasi minsan nag-hallucinate yan Or yung parang nag-iimbento siya ng mga bagay na hindi naman talaga nag-exist. Parang kino-convince ka lang na tama to. Parang minamanipulate ka ba? Oo, hindi naman manipulate. Okay. Pero siya kasi parang lang yan prediction lang talaga ng mga words yan Okay. Wala siyang emotion. Ganyan. Yun, pre. Ayun. So, tol, kapag may idea ka sa mga ginagawa mo, paano mo siya binubuo mula simula hanggang dulo? So, puro instinct lang ba or may flow ka na sinusunod sa ginagawa mo, tol? Hindi ako siya basta yung instinct na ganito lang. Parang ako talaga, preference ko, siya document. Or parang may plan talaga. Once na ma-layout ko yung plan na yon, dire-diretso yun. Okay. Hindi basta ganito lang gusto mong gawin. Ito na yung feature. Lalo, pag magiging ka software development cycle, kung familiar sila sa SDLC, hindi lang basta-basta rekta-rekta na ganitong parang hindi feature. Yan basta bahala na. May mga pa yan, agile, scrum. May mga ganyan pang hindi methods yan Hindi lang siya basta-basta. Naka-document talaga. Okay. So, tol, sa mga ginagawa mo, tol, na-emotionally attached ka ba sa mga design na ginagawa na? Di ba, sa web design, na-emotionally attached ka ba? Paano mo hinahandle yung mga ganong senaryo? Na pag halimbawa, na parang kailangan mo siyang baguhin o burahin yung website na yung website na yun. Okay, paano mo hinahandle yung ganong senaryo, tol, na sa website na yun? So, sige, ito magandang tanong kasi meron kaming recent project. Okay. Nung third year, siya, parang AI powered by Buyin. Yung mga designs yan ang ganda, parang talaga, yung styles yan, masasanay ka Lalo kung sabihin natin buong third year mo, buong semester mong ginagawa yung design niya. Siyempre sila nagka-code, ako yung nagde-design. Okay. Parang yung mga part na yun. Tapos pag tapos na yung project, since di mo naman siya ma-maintain talaga na buo, na magpapatuloy ito hanggang fourth year and
Parang may part talaga sa'yo, parang magiging thankful ka na lang sa journey na nagawa mo tong design na to. Ganun. Taka hindi lang basta kung sabihin natin, yung design process na minimalist or parang minimalist yung approach, i-apply mo na rin sa lahat ng gagawin mong website. Minimalist, paano yung mga iba na gusto more modern or parang brutalism or parang yung mga ism shit na basta technical na yun eh. May mga iba-iba pa rin kung gusto nila gumamit ng mga serif na typeface kaysa sa mga sans serif. Fonts yan. Mga fonts yan. Okay. Kasi yung iba gusto parang more formal yung dating, yung iba naman more friendly. Iba-iba. Iba-iba pa yan. May yan, kung ang gusto mo more formal, mag-lean ka sa serif, gusto mo ng mga mas friendly, sans serif. Ay, yung mga basic na yata to ng yung design eh. Tapos meron pa niyan yung mga pagka sizes ng mga elements. Meron yung mga parang medyo box siya. Parang hindi siya sobrang sharp yung edges. More playful or parang sabihin natin, hindi ganun ka formal. Pero yung mga sharp edges ng mga boxes, sila yung mga nag-convey ng message na more professional and formal yung dating. Parang ganun nga. Okay. So, kumbaga, paano ka, nakaramdam ka ba na parang dyan sa ginagawa mo to, nakaramdam ka ba ng emotionally attached dyan? Ay, hindi pre. Para sa akin meron yung part na habang ginagawa mo, magiging kayo emotionally attached sa ginagawa mo. Pero, dapat alam mo pa rin paano i-detach yung sarili mo sa project tapos sa identity mo as a web designer. Kasi iba pa yun eh. Kasi hindi ka nga, yun nga sabi ko kanina, hindi ka pwede mag-lean sa isang design style or parang lahat yun i-apply mo na sa ibang projects. Kasi pag nangyari yun, walang improvement. Tsaka iisa yung design mo, makikita mo sa portfolio. Lahat ng design ko magkakamukha. Parang ganyan pre ang mangyayari. Ang ganda nung sinabi. All sa web design. Yung taka dun Yan. Yun, tol. So, tol, kapag tinitingnan mo yung mga gawa mo, kailan mo sinasabi na okay na to, okay na tong gawa ko na to, okay na tong okay na tong pag-design ko sa website na to. May hinahanap ka bang pakiramdam o visual cue na pag okay na to? Actually, parang bias parang ganyan kailan mo masasabi na ay, okay na, tama na yan. Minsan pinapakita ko rin sa ibang tao. Tingnan mo yung website. Ang ganda ba na ito? May ipapasuggest ka ba? Kasi kung ako lang magsasabi na okay na to, wala. Parang mas bias yung thinking na, yung ganda na. Yun pala, may mga pwede pang mas pagandahin sa part ng website niya. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya sinasabi na ako lang. Minsan, pinapakita ko sa ibang tao or yung parang mga ka-group mates or yung mga ka-colleagues ko, ganyan. Doon kasi ako pinapakita kung anong opinion mo sa website. Do you think okay na ba yung website or meron pang suggestions or improvement for features, ganyan. So, ganun yung ginagawa ko. Hindi siya basta-basta okay lang to kasi yung visual cue. Ang visual cue ko, yung mga iba pa rin tao kasi hindi lang, parang sa music, di ba parang ang niyan, genre. Parang pag paulit-ulit mo siyang pinapakinggan, parang hindi mo na ma-realize na, maganda pa ba or hindi na. May tinatawag din, nakalimutan ko anong term yun eh. LSS. Hindi siya LSS eh. Parang, pag gumagawa ka ng kanta, parang may part siya na ulit-ulit mo nang maririnig na hindi mo na ma-realize kung same tone pa ba to or mas maganda. Na kailangan mong ipa-check sa iba para malaman mo yung parang kung maganda ba talaga siya. Ganun. Parang ganun pa. Alam mo yung term eh, sayang. Pero okay lang yan. So, tol, kumbaga parang hindi siya yung basta bahala na, no? Kumbaga parang pinapacheck mo. Pinapakita mo talaga sa iba. Hindi pwedeng ikaw lang. Oo, kasi parang minsan ngayon pag sinasabi mo na okay na ba to? Kung ikaw, pre, di ba nagbigay ka ng graphics sa akin? Sabi natin, maganda sa'yo. Pero pag tinakita mo sa iba, makikita ba nila? Oo, baga parang, Kins, ito yung kailangan,
okay, Kins, kailangan ito yung baguhin mo pa. Di ba may sinend ka nga sa akin nun? Parang ganun na lang. Parang, Kins, ito yung kailangan mo ayusin. Ito yung ganyan. Pero, kumbaga parang criticism yun sa gawa mo Yung size nung akala mo malaki na yung size nung text, yun pala. Kailangan pang i-adjust. Kailangan pa palang baguhin. Di ba? Kumbaga para sa point of view ko, ay, okay na yan. Sige, okay na yan. Post ko na, hindi. Pero, inano ko, ay, yung nga pala, no, parang marirealize, ay, oo nga pala, parang mas kailangan pa ma-improve yun. Ang ganda ng tol. Feedback. So, tol, sa libro, tol, may libro bang na-apekto sa'yo in a quiet but deep way? Ano yung parte ng libro yung hindi mo makakalimutan, tol? Na sa dating podcast. Parang same pa nga rin yung pumasok sa unang pumasok sa isip ko na libro. Sa unang podcast kasi yun din sinasabi ko sa unang podcast. Ano pa rin talaga Atomic Habits by James Clear. Bakit? Kasi more principle based na libro, hindi lang yung basta na pag binasa mo to, bibigyan ka ng vague story na pag in-apply mo to, magbabago. Pero yun talaga, parang every chapter, may siya, short story, paano na-apply, paano mo gagamitin. Parang yun talaga, May mga, hindi lahat nagamit ko, pero mostly gaya ng nasabi ko kanina, which is yung environmental cues, priming your environment, like yung sa make it how do you call this? Wait lang. Make it difficult. Yan, make it difficult. Yung sa environment, ginagawa mong mas mahirap, make it easy, yung sa ginagawa mong dapat mong gawin, sa dapat hindi mo gawin, which is yung sa make it difficult. Tapos meron pa yung mga ibang principles, like nabanggit ko. Ayun, Okay, paano siya nakaka-apekto ngayon sa'yo? Sa Mark Shason ngayon, compare dati. Dati? Oo. Ngayon, paano nakaka-apekto pa rin siya ngayon? Siguro dati parang masyado kong pinapractice lahat. Pero ngayon, parang hindi ko na-realize na apply ko na pala yung mga nasa principles ng libro. Hindi dahil sinabasa ko siya, pero dahil parang nakabisado ko na and parang naging daily part na lang ng life. Parang ganyan. Yun, Subtle lang. Subtle, di ba? Ayun, natatanda ko yung libro na yun. The Subtle, Don't the Subtle. Subtle Art. Ayun, Subtle Art. Yun. Kay Mark Manson. Ayun. Lalim nun. Totoo. Kung may author kang gusto makakwentuhan, sino yun at bakit, tol? Sa libro. Anong gusto mong itanong sa kanya? Yung author na yun. Sinong Depende sa'yo, tol. Kung may author nga na gusto mo makakwentuhan sa libro, na binabasa mo, sa lahat ng libro, tol, sino yun? Ano yung gusto mong itanong sa kanya? Lalim yan, Oo. Ang dami. Okay. Yung pinaka na lang, tol, yung pinaka. Robert Greene. Parang alam ko ni libro na yun, tol. Alam ko na yun. Bakit? Kasi nakikita ko sa YouTube, parang may na-mentor siyang isa ring famous author. Si yan Kilala mo? Gumagawa ng libro yun. Ryan Holiday. Galing nakita mo yan? Yung yun. Parang ang galing niya yung mentor Bakit? Parang hindi lang basta na sobrang, dahil kilala si Robert Greene sa mga 48 LOP, mga ganyan. Yung mga dark, sabihin, dark books. Kung yung basa mo siya, parang, narcissist, ganyan. Okay. Mga ganyang libro. Pero kung babasahin mo talaga siya ng open-minded, marami kang matututunan Tsaka, hindi lang siya basta na for offensive, pero more on defensive. Parang, nare-recognize ko yung ganitong, scenario or parang tao. Alam mo paano i-defensehan yung sarili mo. Like, kung wari, hindi lahat ng honesty, genuine. May mga honesty na ginagamit para itago yung ibang dishonesty. Sabihin natin, naging honest sa ganitong bagay. Pero, niya lang yun, ginagawa niya lang patago. Iba lang Para pagtakpan yung mga iba niyang gawain.
So, yun nga, parang marirecognize mo na, pwede pala yung ganun. Malay mo, na-apply, di ba? Magka-trust issues. Magka-trust issues na. Yun pala, no? Yun talaga yung... Di ba nabasa mo rin yun? Oo, nabasa ko yun, pre. Pero... Nabasa niyo? Pero ano na yun? Hindi ko na mamanggitin. Yun. So, tol, dahil ganun nga, na tungkol si Robert Greene, gusto ko malaman, ano yung gusto mo itanong sa kanya? Kasi nasabi mo lang sa amin, kung ano yung book na yon, ano yung gusto mong itanong sa kanya, para malaman. Anong book ba yun, pre? Hindi ko na babanggitin yung book na yon, pero yung author na lang. Hindi, ano? Ayoko banggitin, pre. So, tol, dahil nabanggit mo nga sa amin yung sa craft sa book ni Robert Greene, gusto lang namin malaman, tol, na kung ano yung gusto mong itanong sa kanya sa author na yun, si Robert Greene. Robert Greene. Kasi ano siya, seryoso para malaman namin yung gusto mong itanong sa kanya sa author na yun. Kasi ang sabi doon, sa pinakahuling part ng book na yan, dapat hindi ka mag-rely sa libro or yung parang maging attached sa lahat ng yun na binigay niyang principles, which is maging open-minded ka pa rin for new ways of thinking na hindi lang basta, ganito na, apply mo na lang. Ang gusto ko tanong, pre, parang paano ko siya ma-apply lalo or parang maging hindi naman personality ako kasi pangit na gawin mo personality yung libro. Kasi once mabasa mo, i-absorb mo pero hindi mo siya gagawing personality. Gets? Oo, kasi di ba parang may ganun, di ba? Ganun yung parang ganun nila basahin yung atake nila sa libro. Hindi ko syempre gusto itanong pero parang gusto ko sana parang maging mentor. Maging mentor din kasi kita mo yung nangyari kay Ryan Holiday, di ba? Parang dahil naging influence siya, stoic. Yeah, parang kilala yun. Ryan Holiday, stoic. Parang lahat ng topic niya puro stoic. Parang yun, pre, yung siguro gusto ko makuha yung positive influence na nakuha ni Ryan Holiday kay Robert Greene. Okay. Maganda. Parang yun. Di ba? Hindi basta, tanong ko. Ganito. Parang iba-ibang book nga yung na-produce ni Ryan Holiday sa ginagawa. Tsaka may yung mga ganda ng libro nun. Yung Ego is the Enemy. Tapos meron din ako nun yung libro sa bahay, yung Daily Stoic. Ganda. So, tol, sa mga libro na binabasa mo, sa libro na, o dahil nga nagbabasa kang libro, pumipili ka ba ng mga babasahin na depende sa season ng life mo? Sa ngayon, paano mo nararamdaman na ito yung book na, ito yung book na kailangan ko ngayon? Paano? Okay, bakit? Sa akin pa, kasi kumpara dati, parang mas more on application na ako kaysa sa reading. So, execution na parang onti na lang yung binabasa ko. Siguro kung may babasahin man ako, yun nga, tama yung sabi mo kanina, more related na parang pag binasa ko to, ma-apply ko agad. Unless, ang babasahin ko, fiction, di ba? Kasi mostly fiction, non-fiction, di ba? Pag mabasa mo to, apply mo. Parang ganun, pre. Ganun. Ganun pala. Parang parang by execution na. Nabasa mo yung kasi medyo broad siya yung 48 laws. So, tol, kung gagawa ka ng sarili mong mini book or book, dalawa, mini book or book, anong laman nun? Design, words, or both? Book? Oo. Sa ngayon, pero wala akong mabisualize na book talaga. Pero siguro yung parang mas gusto ko yung portfolio. Alam mo yan? Okay. Parang yung bakit? Ano nang mga nagawa mo, ganyan. Document. Naka-document talaga ako nga. Nagawa kayong ganito, para pag nakita nila, ma-access nila, anong ganda. Tapos pwede pa nilang gamitin. So, hindi ko siya masabi physical book, pero digitally, internet, ganyan. Na-access nila doon. Sabi natin yung sa portfolio ko. Sa doon nila makikita. Ayun, pre. So, tol, bilang isang creative student,
Ano creative, grabe. Ano ang honest take mo sa AI ngayon, tol? Sa generation natin ngayon? Nakakatulong ba siya sa flow mo or parang noise minsan? Pre, kung from scratch kang magge-generate ng mga images or parang art, ano yung pangit eh. Para sa akin ang pangit. Hindi maganda. Pero kung sabihin natin, parang supplement, kung mag-drawing ka ng ganitong tapos i-feed mo sa AI. Since alam mo na yung art style mo, parang makakaya niyang i-replicate. Hindi fully, pero parang 70%, sabihin natin sa ChatGPT or parang Sora. Di ba naman yung Sora? Pag ginamit niya yung reference image, minsan nakakatulong talaga. Minsan nga, bilis pa lalo na kung mga placeholder lang or parang wrapper images na ilalagay mo sa application or website. Lalo na kung prototyping, lang yung mga high fidelity. Yun, ang bilis niya talaga. Parang imbis abutin ka ng ilang araw or parang, kailangan ko ng placeholder images dito. Mag-generate ka na lang ng image tapos yun yung ilalagay. Bilis, parang bumibilis talaga sa workflow. Ganun. So, tingin mo, ano yung pros and cons? Pros and cons? Ng AI ngayon? AI ngayon? Sa creative field. Creative field, sabi natin creative field. Ang cons dito, kumbaga, yung take mo, yung opinion mo, masasabi mo, tol. Kung hindi mo alam yung mga foundations ng mga principles and parang yung mga basics, pag hindi mo alam yun, kawawa ka. Parang AI agad. Paano, ano yung kukulang ka sa principles na ina-apply habang ginagawa mo yung art na yan? Or yung parang graphics, sabihin natin. Kulang, di ba? Pero kung may experience ka na, and ginagamit mo lang siya for enhancement and para mapabilis yung workflow mo, which is optimizing. Yun yung masasabi kong pros. Pero kung magre-rely ka fully sa AI, kasi tool lang siya, parang calculator nga talaga, sabi nila. Hindi mo pwedeng i-replace yung math ng calculator lang. Kasi kailangan pa rin ng tao. Ang tao gumagamit ng calculator. Ang AI, hindi naman gumagamit ng tao, diba? Ang tao gumagamit ng AI. Hindi naman. Parang ganun lang. Tool lang siya. Pagka parang papabilis lang. Yun lang, pre. Tool lang talaga. Hindi nyo ma-replace na to. Okay. So, tol, kung may AI tool na ginawa para lang sa'yo, ano yung gusto mong kakayahan nito? At para saan mo siya gagamitin? Assist or explore? Assist lang talaga, pre. Kasi parang pag i-explore na, parang binibigay ko na sa kanya yung utak. Yung utak. Yung parang kung assist siya, kasi dalawa yun kung mag-a-assist siya, gumagana pa rin yung, parang ang mainframe pa rin yung utak mo. Pero ang explore, parang ang utak mo, binibigay mo na sa AI. Yan yung mag-explore ng diba? Kasi kung assist lang, at least yung mga ideas na ma-generate, galing pa rin sa'yo and parang tinutulungan ka lang niya. Pero kung explore, parang, do this, ganyan. Siya na yung mag-generate. Nasaan pa yung mo doon? Parang signature na ikaw talaga yung kung siya na yung, parang sa mga nag-hire ka ng someone na gagawa ng work na yun. Pero, sabihin natin sa'yo siya, pero hindi ikaw yung gumawa. Diba? Ganun pala yun. Kumbaga parang, ang parang assistant. Hindi siya parang full talaga na sa kanya. Pero pwede na, may mga tedious tasks or parang boring na sana gawin na natin ng AI, di ba? Parang kung itong pagsasort ng files, like yung rename, pwede mong gawa ng script tapos i-run na ng AI yan. Yun yung mga part na pwedeng gamitan ng AI na ipa-explore mo na sa kanila na hindi na kailangan ikaw pa yung gagawa. Pero more on, pa nga yun supporting talaga Ayun. Last 5 question, tol. Sige, pre, balik tayo. Ano yung masasabi mo sa podcast natin dati versus ngayon? May napansin ka bang pagbabago sa way mo magsalita or mag-reflect? Sa dati nating podcast na ano yung kumbaga comparison mo ngayon sa dati sa ngayon? Siguro, pre, yung sa dati, parang mas mas formal and mas seryoso. Kasi, online lang di ba? Tawag tayo dito, di ba? Discord paggamit natin dati nun Naka-Discord bot. Yung Discord bot na yon yung di ba?
Ganun Yun pala. yung parang parang taga-record natin. Taga-record ng Audacity. ng ano natin, ng usapan natin. Tapos, i-record na sa Audacity. Oo. Pero ngayon, face-to-face interaction, di ba mas nakikita mo yung non-verbal cues. Nakikita ko yung verbal cues. Okay. Oo nga, nagtatawanan tayo, di ba? Kita talaga. Tsaka may gestures. Mas pure yung, mas malinis. Mas pure yung usapan natin, no? Saka sana nga, pre, pansin mo, di ba? Yung mula 2022 hanggang ngayon, pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung podcast mo. Ang galing no? Ayun. Baga, thankful pa rin. Sana pre, malay mo, di ba? After picture, mas gumanda pa lalo. Ayun. Kasi, kumbaga, noong 2022, si Mark yung kasama ko nag-start nung nag-podcast ako. At ayun, kumbaga parang kasama ko pa rin si Mark hanggang ngayon sa mga sa ginagawa ko. Kasi nung by time na nag-start ako mag-podcast, hindi pa talaga yung podcast ko, kumbaga parang hindi pa yung nag-start ako, hindi talaga siya maganda, kumbaga paano ba yung word, hindi pa siya okay. Tapos yung mic pa namin noon, parang yung kinakabit sa naka 3.5 na, kinakabit sa laptop para makapag-record, yun yung headset pa, yung headset na Oo. Kaya ang galing lang. Kaya, pang office. Basta pag may mga gusto lang di kayong gawin, palagan nyo yung gusto nyo, gawin nyo lang na gawin. Tapos by time, may improve nyo rin yung ginagawa nyo yan. So tol, paano mo nararamdaman kapag nare-recognize ka ng ibang tao for your work or ideas? Gusto mo ba ng recognition deep down or mas gusto mong tahimik lang? Siyempre, gusto ko tahimik lang. Or na yung work ko na yung gumagawa ng recognition. Gusto ko parang byproduct lang na blatantly sinasabi ng mga tao na, yung ganda lang gawa mo, ganito, bigyan na recognition, external. Bakit? Kasi pre, isipin mo, kung yung work mo, o yung craft mo yung naggagawa ng recognition, parang mas masarap siya pakinggan instead na yung ikaw talaga yung makakarinig. Yun, pre. Okay. Kumbaga parang gusto mo low-key lang. Low-key. Kumbaga parang low-key recognition para sa... Pre. Ang ganda ng ganun. Kasi hindi ka maasa sa iba di ba? Oo. Parang hindi ka na nagsisik ng validation para gawin mo na isang bagay. Ang ganda nun, pre, no? Ini-enjoy mo lang, pre. Ang ginagawa mo. Masaya, kumbaga masaya. Ang ganda nun. Kasi, di ba, minsan, pag may bagay tayong gustong gawin, minsan parang nagsisik pa tayo ng validation na okay naman siya. Okay siya. Walang doon. Pero, parang pag lagi ka na lang magsisik ng validation para gusto mo gawin yung bagay na to. Oo. Parang ginagawa mo yun sa kanila imbis para sa'yo, di ba? Ganda. Kasi ginawa mo naman yun in the first place sa sarili mo, di ba? Ba't mo gagawin ba sa validation ng iba? Totoo. Ayun. Yun talaga. Kaya, basta, yun talaga sinasabi ko na rin to sa ibang podcast ko, pero sasabihin ko pa rin to para sa inyo kasi mahal ko kayo. Love ko kayo. Yun. So, tol, anong part sa sarili mo yung natutunan mong yakapin itong nakaraang buwan? May nagulat ka ba sa sarili mo na parang naging parang na-shock ka? O yun nga, nagulat ka nga na parang mas natutunan mo pa para sa sarili mo. Siguro mas natutunan mo pang mahalin yung sarili mo to. Mas naging grounded nga. Bakit? Gaya ko kanina. Oo. Hindi na yung fully, hindi siya ganun na full lock-in, ganyan na sobrang hard. Pero parang mas chill na. Pansin ko. Bakit? Ganun, pre. Kasi isipin mo, di ba, parang kung araw-araw, nagka-grind ka. Pero walang chill. Parang, hindi siya sustainable. Parang, parang hard ka sa sarili mo nun. Totoo yun. Gaya nung kanina, discuss na natin yun, di ba? Ayun, pre. Oo, yun yung may pinaka talaga na minsan wag kayong maging hard sa sarili nyo para sa isang bagay na ginagawa nyo.
Okay lang magpahinga, pero depende pa rin kung paano kayo magpapahinga. Okay lang din mag-unplug, pero depende pa rin sa inyo kung paano kayo mag-unplug. Basta, pa rin, depende pa rin naman sa tao kung ano yung way of unplugging nila sa ginagawa nila. Kumbaga, para kung paano siya... Lagi nga ako sa ice cream. Kung ganito kayo mag-unplug na parang katulad ko na nagkakape, parang gusto mo na mag-disconnect saglit, tas tutunga nga para mag-isip. Yun, ganun. Ganun yung masasabi ko. Parang okay na mag-unplug. If you could give younger Mark one sentence of advice, anong sasabihin mo? Sa tingin mo ba makikinig ba yun si younger Mark? Hindi makikinig. Makulit yun eh. Bakit? Kasi hindi niya pa na-experience yung mga na-experience ko ngayon. Siguro kung bibigyan ko siya ng advice, hindi niya maintindihan yan. Kasi hindi niya pa pinagdaanan yung mga pagdaan ko ngayon. Siguro kung magkakalbar siya, siguro hindi siya magiging ako ngayon. So, I don't think na mabibigyan ko siya ng advice. Kasi magiging iba siya kaya ko ngayon. Pero kung kaya niya, siguro yun yung gawin niya lang yung mga bagay na mahirap pa rin. Oops. Oo. Yung procrastination talaga pa. Kailangan matalo. Yun talaga. Procrastination. Minsan, nararamdaman ko pa rin naman siya. Ikaw ba pre? Nararamdaman mo yan? Nararamdaman ko siya minsan. Pero kailangan matalo natin yun. Ano mo rin ba yan sa sarili mo? Isa na, di ako nag-procrastinate dati. Oo. Kasi pag nag-procrastinate ka kasi parang kakain talaga siya ng oras eh. Kakain siya ng oras, tas minsan nakaka-guilt talaga siya pag may araw talaga na hindi ka makagawa. Pero dapat matalo niya talaga. So ako, tinatalo ko yung mga araw na hindi talaga. Paano? So paano ko tinatalo yun? Siyempre, parang maiisip mo na lang yung inspirasyon ko rin talaga sa ginagawa ko, ba't din ako tumatakbo, si David Goggins. Grabe, David Goggins. Ano ba yan? Pero mga 100 miles? Huwag naman. Marathon na yun. Si David Goggins, isa siyang Navy SEAL na USA. Hindi ba nabasa mo pa yung libro nun? Can't Hurt Me. Ayan. Anong nakuha mo doon? Ayun. Consistency. Yun talaga. Accountability, ganun. Oo. Kaya kung makikita nyo yun, yung libro niya, mababasa niyo doon yung kung paano yung transition niya from ganitong itsura niya, mabuff siya na sundalo, tapos nag-transition siya into mabato-bato na talagang ayun, inspiration siya. Si David Goggins. Recommended ko sa inyo yun, Can't Hurt Me, basahin niyo yun, maganda yun. Tol, last question, Tol. Ano yung huling mensahe mo para sa mga manonood o makikinig ng podcast natin, Tol? Yung masasabi mo, kung may isang bagay silang babaunin after this episode, ano yun, Tol? Siguro kung para sa amin. Mag-join sila ng or mag-aaral sila ng web design and pagka-code. Mas magandang aralin pa rin nila yung mga fundamentals bago sila gumamit ng AI. Bakit? Kasi ang hirap pag gumamit ka na agad ng AI bago yung fundamentals, nga, parang hindi ka makakagawa ng magandang output or hindi mo ma-modify yung gawa ng AI kasi hindi mo gets yung fundamentals. Ayun pre. Saka yung sa message sa podcast, siguro yun, thankful lang ako na nandito pa rin hanggang kasi after 3 years nagbunga na pang ilang pang ilang episode? Episode 38. 38 na, di ba? Isipin mo from audio podcast to video, still learning pa rin. Learning pa rin sa mga ginagawa ko. Ayun pre. Siguro yun na. Ayun. Thankful pa rin ako kay Mark na kasama ko pa rin sa Good to Live podcast. Good to Live podcast. Yun, Tol. Bago tapusin tong podcast natin, baka gusto mong i-promote mo na yung social media mo, Tol, or kahit ano, Tol, services, na gusto. Ganyan. Oh. Sige, pre.
Siguro yun, kung kailangan nyo ng website or application, mag-message lang kayo sa akin, Mark Siason, sa Instagram at Mark K. Ganun din sa TikTok, _Mark K. Siguro edit mo na lang, no? Lagay mo din. Oo, lagay ko yan. Tapos, TikTok. Meron din ng mga reels sa, fitness and also codings. Nagpo-post ako doon. Mga quality. Yan. So, IG, TikTok, and also LinkedIn. Meron din tayo LinkedIn. Kung gusto nyo mag-connect sa akin professionally, front-end, UI, UX, message nyo lang ako sa LinkedIn, Mark Siason din. Search nyo. Ayun. So yun, kung hindi nyo pa napapanood yung iba't ibang episodes ng Good to Live Podcast, available sa YouTube, Spotify, at Amazon Music. Pati na rin sa ibang platform, i-check nyo yung Good to Live Podcast. So yun, Tol, maraming salamat sa opportunity na dito sa Good to Live Podcast. Maraming salamat. At ayun, thankful ako na andito. Maraming salamat. Let's go. Salamat, pre. Let's go. Good to live. Good to live. Oras sinagad malayo ka pa rin. Daming oras sinagad ako'y kaka